Pag-usapan naman natin ngayon si Mr. Larry Gadon, ang Presidential Advisor for Poverty Alleviation ng Pangulong Marcos. No? May salita siya bago itong eleksyon noong May 12 na wala na daw tao ang mga Duterte. Na case of death daw yung ginawa ni Senator Amy na pakipag-alyansa kay VP Sara. Lalo lang daw matatalo si Senator Amy at gustong-gusto niyang magtakbo ang mga Duterte sa Davao para mapahiya. Sino ngayon ang napahiya? Sino ang lumutang ng kaotso-otsuhan pagkatapos nitong eleksyon sa Davao na kung saan lahat ng mga Duterteng tumakbo landslide win? Okay, Mr. Larry Gadon, ito, yung salita mo, i-review natin. Siya tumakbo kasi gusto ko silang mapahiya na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Nakakahiya. Saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Gusto ko siya tumakbo kasi gusto ko silang mapahiya na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Nakakahiya. Saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Gusto ko siya tumakbo kasi gusto ko silang mapahiya na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Nakakahiya. Saan ka nagtapos? Gusto niyang tumakbo si VP Sara pagka-presidente para mapahiya. Gusto niyang tumakbo ang mga Duterte sa Davao para mapahiya, para maipakita na walang tao ang mga Duterte. Si Senator Amy, binatikos niya. Lalo lang matatalo si Senator Amy sa pagkikalyansa kay VP Sara dahil walang tao ang mga Duterte. So ano ngayon, Mr. Larry Gadon? Sino ang napahiya? Merise kung sa Bisaya. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Ang galing ng gumawa nito. GN Fast Food Gallery, salamat ha. Anong masasabi mo ngayon, attorney? Nag-follow na lang ako. Let's read the comments. Mary Parparan, nakalabas na ng mental si Gadon? Kaya ka na disbar, talas ng dila mo. Nag-aral ka ba talaga ng abogado si Gadon? Pwede sila magtandem ni Madam Claire Castro. Speaking of Claire Castro, may napanood akong vlog ni Auntie Claire nung hindi pa sa USEC Kini-question niya ang appointment ni Mr. Larry Gadon. Sabi niya, ang dami na nating mga advisors. Bakit kailangan? Ang dami ng advisor ng Pangulo. Sabi niya, mga cabinet secretaries. Advisor ang mga yan. Sabi niya, Department of Agriculture. Ang target, poverty alleviation. DSWD, ang target, poverty alleviation. Ano pa? DTI, halos lahat ng ahensya, ang overarching objective, serbisyo nila, is to reduce poverty. Kaya, ang ganda pa ng mga punto de vista ni Claire Castro noon Nandyan na ang mga advisors para mag-advise ng presidente anong mga magandang programa para ma-alleviate o maibsan ang kahirapan ng taong bayan. Bakit pa kayo nag-appoint ng presidential advisor? Kini-question yan noon ni vlogger, attorney Claire Castro, and I agree with her. Magkano ang sweldo ng isang presidential advisor? USEC, pinakamababa, 250,000 naman. Ang yearly nila, abot yan ng 4 million a year. Sinisweldohan natin. Tapos, ganyan lang mag-isip ang presidential advisor. Tapos, wala kang, I don't know, sa akin, wala akong nababalitang ginagawa niya, mga programa niya, o whatever, para ma-alleviate ang poverty. Survey, result of survey ng SWS, dumadami ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na rating themselves poor
3 years ng Marcos administration, patas ng patas ang self-rated poverty. So, anong silbi ngayon ni Mr. Larry Gadon as presidential advisor? Tapos, salita pa siya ng salita na hindi naman kinalaman sa kanyang trabaho. Nagsasalita siya tungkol sa politika. O di, gawin na lang siyang political advisor, presidential advisor on political affairs. Kasi dyan siya nagpo-focus eh. Ano ngayon? Sinong napahiya? Sige nga, Mr. Larry Gadon. Hindi mananalo ang mga Duterte. Landslide. Partida pa yan. Nakakulong yung isa. Si Congressman Pulong nga, umalis eh. Campaign period, umalis. Nandun pa rin sa Netherlands. Hanggang ngayon, tama ba? Siyang namimisitaw, nagbabantay kay Tatay Digong. O panalo pa rin. Lahat ng mga Duterte, pati mga apo, nanalo pa rin. O, ano, walang tawang mga Duterte? Ay, wake up, Mr. Larry Gadon. Senatorial election sa Mindanao. Top 12. Sinong pumasok top 12 sa senatorial election sa Mindanao? Puros Duterte, ano? Duterte 12. O anong sabi mo, wala nang tawang mga Duterte? O sa Cebu, in-endorse ni Tatay Digong, Pambari 4, in-endorse ni PBBM, Gwen Garcia, sinong nanalo? O, sino ngayon ang pinapakinggan ng mga tao sa Cebu? Digong or PBBM? O, wake up naman. Huwag nyo naman masyadong ano. Again, sayang lang ang sweldo. Millions per year sinusweldo sa mga taong ganito na, I don't know, sa akin lang wala namang naitutulong sa taong bayan. Na-appoint sila. Anong qualification ni Mr. Larry Gadon, presidential advisor? Anong kanyang experience para ma-alleviate ang poverty? Sabi pa nga niya, haka-haka lang daw, yung imagination lang daw, yung mga poverty, wala daw. Bakit? Napupuno daw palagi ang mga mall. Ang daming pumupunta sa Jollibee. Mga ganyang pag-iisip. Grabe. Ano pa? Yung pinadisbar niya si BP Sara na pag hindi daw gampanan ng mga justices sa Supreme Court yung pag-disbar, ipapa-impeach niya. Ang galing naman. O, nasaan na yung impeachment ng mga justices, Mr. Larry Gadon? Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ito, Mr. Larry Gadon, ang hirap-hirap ng mga tribo sa Bukidnon. Nabisita mo na ba sila? Bisitahin mo naman para makita mo yung kahirapan. Okay, so ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may tinanim, may aanihin.